Kabi-kabilang patayan na naging subject natin ng mga nakaraang araw. At ang mga biktima ay mga kababaihan. Ngayon ang tatalakayin naman natin ay ang isa sa mga masakit na naging kamatayan ng isang public teacher sa Negros Oriental. May isang buwan na rin na mainit na pinag-uusapan sa social media ang naging masakit na kamatayan ni Teacher Reyna San Fausto. Kung bakit, alamin natin. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Siya si Teacher Reyna San Fausto o mas kilala ng karamihan na Teacher Tata. Bata pa lamang si Teacher Tata ay alam na niya na iba ang kanyang gusto. Bagamat isinilang na isang lalaki, taglay niya naman ang damdamin ng isang babae. Tama, isa siyang member ng LGBT community. Dahilan nito kaya naman ang bata pa lang ay naging tampulan din siya ng mga panunukso at panloloko. Sa kabila nito ay lumaki si Teacher Tata na mabait na bata, masunurin, magalang at higit sa lahat, mapagmahal na anak. Sa kabila ng mga natatanggap ng mga panunukso ay pinatunayan niya sa lahat na malayo ang kanyang mararating. Nang mawala ang kanyang ama, ay naiwan ng responsibilidad ang pagiging magulang sa kanyang ina. Dahilan kaya naman talagang nagkaroon ng malaking puwang ang kanyang mama sa buhay ni Teacher Tata. Nakita niya ang mga naging paghihirap nito para sa kanilang magkakapatid. Kaya naman, isa sa mga pinangarap niya noon ay ang agad siyang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng ina at mga kapatid. Hindi man siya ang pinakamagaling sa klase, ay nagawa naman niyang makakuha ng matataas na grado. Kaya naman proud na proud ang mama niya sa kanya. Nang magtapos ng high school ay nag-enroll siya sa Foundation University sa Dumaguete City at kumuha ng kursong education. Habang nag-aaral tulad ng ibang mga LGBT members, ay naging hilig niya din noon ang pagsali sa mga beauty contest. Nang makagraduate ng college, ay muli siyang nagpatuloy sa pag-aaral at kumuha naman ng Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision sa Cebu Technological University. Nang makapagtapos ay agad na siyang nagturo at nagsilbing guro sa kanilang bayan sa Tayasan. Nang magsimula ng bumuo ng pamilya ang kanyang mga kapatid ay nanatili si Teacher Tata sa piling ng kanyang ina sa kanilang bahay sa Tayasan. Kaya naman labis siyang nasaktan at nalungkot nang pumanaw ito noong 2023. Kahit pa nga may mga sarili ng pamilya ang mga kapatid, ay tinupad pa rin ni Teacher Tata ang kanyang pangako. At dahil nga isa ng guro, ay nagagawa niya na ring makatulong sa mga kapatid at mga pamangkin. Si Teacher Tata lam at ang kapatid niyang may sakit na at bedridden na ang nakatira sa kanilang bahay. Dahil nagtuturo ay kinunan niya ang kapatid na mag-aalaga sa tuwing wala siya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay sadyang mabait at madaling lapitan si Teacher Tata. Kaya naman maraming nakakakilala dito. February 8, 2025, nang ganap na alas 6:52 ng gabi, ay nakita pa si Teacher Tata na bumili ng tinapay sa bakery. Matapos na makapagbayad ay agad na rin itong umalis sakay ng kanyang motor. February 9, 2025, kinabukasan, araw ng linggo, walang pasok. Ganun pa man ay pumasok pa rin ang tagapag-alaga ng kapatid nilang bedridden. Tulad ng mga ordinaryong araw ay nilinis niya ang bahay at nagluto ng pagkain. Hanggang sa magtaka na sila dahil sa tanghali na, subalit hindi pa lumalabas ng kwarto si Teacher Tata. Alas 2:52 ng hapon ay nagdesisyon na silang silipin ito sa loob ng silid. Dahil sa hindi pa ito lumalabas at hindi pa kumakain ng agahan at tanghalian. Subalit ang kanilang tignan ay dito na nga nila nakita ang nakahandusay nitong katawan at hindi na humihinga. Kasama niya yung aking kapatid na isa ding bedridden ha. Ang nag-alaga sa aking bedridden na kapatid, siya po yung unang nakadiscover dahil nung tanghali, nagtaka na lang sila na hindi lumabas sa kwarto ang aking kapatid. Pagsilip nila doon sa kwarto, nakita nila na yun, nakahandusay na. Dahil dito ay agad silang tumawag ng mga pulis na agad din namang nagtungo sa crime scene. Pagdating nila sa area ay marami nang nagkakagulong tao sa labas. Lahat sila ay nais na malaman kung ano ang nangyari kay Teacher Tata.
Pagpasok sa loob ng bahay, dinatnan nila ang biktima na wala ng buhay. Wala itong anumang sugat sa katawan maliban sa ilang mga galos sa binti at bakas na matinding pwersa sa kanyang leeg. Kaya naman nagkaroon ng posibilidad na ito ay kaso ng pagpatay. Base doon sa pulis, nakita nila na wala namang sugat sa kanyang katawan. Ang nakita lang yung dito sa kanyang leeg na may umiitim para do siguro sa sakal. Parang may sugat lang siya ng konti dito sa kanyang binti. Siguro nagtangka pa siyang ng laban. Dahil dito ay agad silang nag-request ng assistance mula sa scene of the crime operatives na siyang mas may karanasan sa pag-process ng crime scene. Sa ginawa nilang investigation ay napag-alaman nila na nawawala ang 2 cellphone na pagmamay-ari ng biktima. Subalit naroon naman ang laptop ng biktima at wallet nito. Isa pa sa nakakapagtaka, maayos ang loob ng bahay at walang sinyalis ng forced entry sa mga pinto at bintana. Ibig sabihin ay maayos na nakapasok ang suspect sa loob at maaaring kakilala ng biktima. Tumawag kami ng suko, yun, talagang may pauple talaga sa nakita namin doon sa kanyang kwarto, attorney. Walang possible indoor ng bahay, attorney. Walang damage. Ang kanyang kwarto din, attorney, wala ding damage. Ang kanyang wallet, nandyan naman yung kanyang laptop, dyan naman. Yung 2 cellphone, attorney, pag-conduct ng SOCO, hindi yan nakikita, attorney. Maliban dito ang loob ng silid ni Teacher Tata kung saan nakita ang kanyang katawan ay may naka-install na CCTV camera. Nang tignan ng mga experts, nalaman nila na nawawala ang memory card ng nasabing camera. Bagay na siya sanang makakapagbigay ng linaw sa kaso dahil maaaring nakuhaan ng nasabing CCTV camera ang buong pangyayari sa pagkamatay o pagpatay sa biktima. Sa loob ng kwarto niya, sir, may CCTV. Then pagka-recovered, sir, wala na yung SD card, sir. Then, sa ginawang autopsy sa katawan ni Teacher Tata ay lumalabas na ito ay namatay dahil sa pagkakasakal. Maliban dito ay nakitaan din ito ng maraming mga galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kaya naman malaki ang posibilidad na nanlaban pa ang biktima bago ito mamatay. Ito rin ang naging basihan ng mga investigador na ang maaaring motibo sa pamamaslang ay ang matinding galit. Parang kumbaga, attorney, based sa kanyang resulta ng autopsy, parang may galit talaga, attorney, kasi sinakal eh. So, ang isang taong sumakal ng isang tao, talagang may galit ka talaga. Isa pa sa naging palaisipan sa marami base sa inilabas na statement ng Tayasan Municipal Police, ang nawawalang cellphone ni Teacher Tata na hindi nila natagpuan sa crime scene ay ibinigay sa kanila ng asawa ng nakatatandang kapatid ni Teacher Tata. Subalit wala na itong laman o deleted na ang lahat ng content. Ganun pa man ay ibinigay nila ito sa forensic unit na may kakayahan para ma-retrieve ang data sa nasabing cellphone. Malaki kasi ang posibilidad na kilala ni Teacher Tata ang suspect at maaaring nakausap niya pa ito sa kanyang cellphone bago ang pangyayari. Mga alas 7, alas 8 siguro, attorney, may nakakikita daw at itinon over naman sa amin sa kanyang asawa ng kanyang kapatid, attorney, nakakatandang kapatid, yung teacher din. Tapos sila yung attorney, inopen nila yung cellphone. ang cellphone, sir, parang deleted lahat, sir, ang kwan mga video. Ayon sa Tayasan Municipal Police Station ay mayroon na silang person of interest na tinututukan, subalit tumanggi sila na magbigay ng detalye dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Bagamat 1 buwan na ang nakakalipas, nangako naman ng Tayasan PNP na gagawin nila ang lahat para mas mabilis na mahuli ang may sala at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Teacher Tata. Sa kanyang pagkawala ay marami ang lumuha, lalo na nga mga batang minsan niya nang naturuan at napalapit na sa kanya. Mga co-teachers at mga kaibigan. Siyempre, ganun din ang kanyang pamilya. Isa si Teacher Tata sa magagaling na guro sa Tayasan. Kaya naman marami ang nanghinayang sa pagkawala nito.